naganap na, natapos na. Consumatum est. Ang Diyos, ang Alpha at Omega, ang simula at ang katapusan, ang pinanggalingan at ang ating patutunguhan. Amen. Ipinakikilala ko po sa inyo ang ating susunod na sharer, si Brother Alvin Barcelona, ang host ng Nakita Ko program sa TV Maria. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang akin pong ibabahagi sa inyo ay mga totoong nangyari sa aking buhay ilang taon na ang nakalipas ngayon. Noong mga panahong yon, ang pakiramdam ko para akong nasa ibabaw ng mundo dahil sa kabi-kabilang mga inaani kong tagumpay. Ako po ay isang guro sa mahabang panahon at tumulong pa sa aking mahal na ina na patakbuhin at palakihin ang isang paaralan na pagmamay-ari ng aming pamilya. Pinasok ko pa nga ang mundo ng politika noong mga panahong yon bilang isang leader kabataan sa aming lalawigan. Ganon din ang larangan ng sining sa teatro at sa musika. Katunayan, kinilala ang aking mga kontribusyon ng mga kilalang institusyon at ng mga tao, pati na ang panlalawigan at pambansang pamahalaan. Pero ang lahat ng ito ay biglang bumagsak at isa-isang nawala na parang bula. Ako po ay nagkasakit ng malubha ng isang di pangkaraniwang karamdaman. Nadiskubre po ito nung ako'y simulang duguin. Opo, ako po yung lalaking dinudugo. Nung una po'y hindi ko pinansin sapagkat sabi ng ilan kong mga kaibigan, yan ay isang minor condition lamang. Subalit ang aking pagdudugo ay nagpatuloy sa mahabang panahon at nahaluan na ng mga simptomas tulad ng mabilis na pangangayayat, walang ganang kumain, panghihina at pagbagsak ng aking katawan, ubong tuyo na hindi nawawala. At nung mga panahong yun, nag-aalala na ng seryoso ang aking asawa na noon ay kapapanganak pa lamang sa aming kaisa-isang anak na lalaki. Napilit niya akong pumunta sa isang doktor at ang isang espesyalistang doktor na ito ay may nadiskubre at nakitang tumutubong bukol sa aking bituka. Ang sabi ng doktor na ito, hindi niya gusto ang kanyang nakita, lalong-lalo na ang mga kalakip na simptomas nito. At ang sabi niya, kapag hindi natin natanggal ito agad, malamang madali ka. At ang aking anak na sanggol pa lamang noon ay baka hindi ko na makita ang unang birthday. Natakot po ako. Hindi ako sumipot sa operasyong yon, kaya lalo po akong lumala. Natakot po ako, nagalit sa mundong dating kainingning, subalit ngayon ay biglang nagdilim. Subalit sa kadilimang ito, doon ko pala makikita ang tunay na liwanag. Isang araw, may isang kaibigan kong lingkod ng Diyos ang lumapit sa akin at sinabi niya sa akin, Alvin, may ginagawang maganda sa iyo ang Diyos. Sa unay hindi ko matanggap ito sapagkat ako'y namamatay na. Subalit ang sinabi niya ay parang isang sinag ng pag-asa na aking pinangkapitan. Mabilis ang mga pangyayari at natagpuan ko ang aking sarili sa isang simbahan sa Marilao, Bulacan, kung saan araw-gabi ako ay nanalangin at nagsimulang maglakbay pabalik sa Diyos. Sa simbahang ito na ngayon tinatawag na National Shrine of the Divine Mercy sa Marilao, Bulacan, ay natagpuan ko ang Diyos sa aking puso at ibinigay ko ang aking buhay sa Kanya. Nagkaroon ako ng lakas ng loob upang bumalik sa mga doktor at nakumpirma nila na ang mga bukol ko sa bituka
ay kumalat pa. Pero handa na po ako sa anumang mangyari. Ako po ay inoperahan at isinuko ko na ang aking buhay sa Diyos. Pero alam niyo po, hindi talaga natin matatalo ang Diyos sa pagbibigay. Dahil kung kailan ko isinuko ang aking buhay, tsaka naman niya ito ibinalik ng lubos at ganap. Nung ako ay inooperahan na ng doktor, kaharap ang x-ray ng mga bukol ko sa bituka, inabot ng halos 1 oras, hinanap nila ang mga bukol, pero wala silang nakita ni isa. Tinuring pong isang himala ng marami ang nangyari sa akin at ako'y naniniwala dito. Pero ang madalas ko pong sabihin, ang mas malaking himala dito ay ang natagpuan ko ang Diyos sa aking buhay at naganap na nga ang kanyang dakilang plano sa akin, sa kanyang biyaya at awa. Ngayon po, 14 years old na ang aking anak na lalaki na akala ko'y hindi ko na makikitang lumaki. At ilang buwan pa lamang ang nakalilipas, nagkaroon pa kami ng sanggol na babae. At ako po ngayon ay isa ng lay preacher na tinaguri ang long-haired rocker preacher ni Bo Sanchez, kung saan ako po'y kabilang bilang isang kirigma preacher at kasapi ng Light of Jesus family. Ipinahayag ko po sa lahat na totoong may Diyos na namatay, subalit muling nabuhay upang bigyan tayo ng isang bagong buhay. Kaya po tuwing ako'y nasusubukan ng matindi muli, binabalikan ko ang aking karanasan at sinasabi ko sa aking sarili, may katapusan rin ang ating paghihirap dahil may isang Diyos na nagbibigay ng pag-asa at nagmamahal sa ating lahat. Maraming salamat.